Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Paano pababain ang cholesterol naturally? Alam mo ba na ang mataas na cholesterol ay kadalasang walang simptomas? Hanggang sa magdulot ito ng seryosong problema tulad ng sakit sa puso. Kaya tinatawag itong silent risk. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga natural at science-based na paraan para mapababa ang iyong cholesterol gamit ang mga pagkain at lifestyle changes dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang cholesterol? Ang cholesterol ay isang uri ng taba na nasa dugo. May dalawang pangunahing uri. Ang LDL, ang bad cholesterol, ay maaaring maipon sa mga ugat. Ang HDL, ang good cholesterol, tumutulong namang mag-alis ng sobrang cholesterol. Kapag masyadong mataas ang LDL, maaaring magdulot ito ng pagbabara sa ugat, magpataas ng risk sa sakit sa puso. Kaya bawasan ang processed at mamantikang pagkain. Isa sa pinakamalaking dahilan ng mataas na cholesterol ay ang pagkain. Subukang bawasan ang processed foods, mga pritong pagkain tulad ng street food, pagkain mataas in saturated fat, matabang baboy, balat ng manok. Ang mga ito ay nagpapataas ng LDL cholesterol. Sa halip pumili ng mas healthy na paraan ng pagluluto tulad ng ihaw, steam, pakulo. Kumain ng mas maraming soluble fiber. Ang soluble fiber ay isa sa pinaka-epektibong natural na paraan para mapababa ang kolesterol. Paano ito gumagana? Inuhuli nito ang kolesterol sa digestive system at inilalabas sa katawan. Mga halimbawa sa Pilipinas. Ang oats o oatmeal, munggo, lentils and beans, ang okra, talong, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng soluble fiber ay nakakapagpababa ng LDL na kolesterol, palitan ng masasamang taba ng mas mabuti. Hindi lahat ng taba ay masama. Palitan ang unhealthy fats ng mas healthy. Tulad ng fish, bangus o sardinas, mani, vegetable oils in moderation. Ang omega-3 ay nakakatulong magpababa ng triglycerides at suportahan ang kalusugan ng puso. Mga halamang sangkap ay may phytosterols. Ang mga pagkain galing sa halaman ay may phytosterols na tumutulong harangan ang absorption ng kolesterol. Makikita ito sa gulay,
prutas, mani at buto, ayon sa research, nakakatulong ito pababain ang LDL kapag regular na kinakain. Galaw-galaw, araw-araw. Mahalaga ang ehersisyo. Ang regular na galaw ay maaaring magpataas ng HDL, good cholesterol. Magpababa ng LDL. Magpalakas ng puso. Hindi mo kailangan ng gym. Gawin ang paglalakad. Pagsayaw. Gawaing bahay. Kahit 30 minuto araw-araw ay malaking tulong na. Panatilihin ang tamang timbang. Ang sobrang timbang ay nagpapataas ng kolesterol. Kahit konting pagbawas ng timbang ay makakatulong. Bumaba ang LDL. Gumanda ang kalusugan ng puso. Dahan-dahan at tuloy-tuloy ang pagbabago, huwag biglaan. Bawasan ng asukal ang matatamis na inumin. Ang matatamis na inumin tulad ng soft drinks at juice ay nagpapataas ng triglycerides at nagpapalala sa kolesterol. Kaya subukang bawasan ng asukal. Uminom ng mas maraming tubig. Pumili ng natural na pagkain. Mahalaga, hindi kapalit ng gamot. Malakas ang epekto ng lifestyle changes pero hindi ito laging sapat. Kung may reseta ang doktor, pagpatuloy ang pag-inom ng gamot. Gamitin ang natural methods bilang dagdag, hindi kapalit. Kailan kailangan magpatingin? Mahalaga ang regular check-up. Ang simpleng blood test ay makakatulong para malaman ang progreso mo. Posibleng mapababa ang kolesterol ng natural kung tama ang pagkain at lifestyle. Magsimula sa maliit, maging consistent at alagaan ang iyong puso. Follow para sa mas marami pang science-based health tips. Salamat mga kabayan. Till next time!